sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo ngayon ay Huwebes, April 23, 2026. Ako, si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte, Dating Pangulong Rodrigo Duterte, lilitisin na sa ICC kasong crimes against humanity of murder and attempted murder, kumpirmado na. House Justice Panel dapat nang pagbotohan kung may probable cause ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, giit ng mga progresibong grupo. Dating House Speaker Martin Romualdez nasa Pilipinas pa rin ayon sa kanyang abogado. Itabi muna ang gadgets at magbasa ng libro ngayong World Book Day. Sa sports, Team Philippines iwinawagayway na ang bandila sa opening ng Asian Beach Games sa Sanya, China. At aktres na si Cyril Manabat pinuri ng netizens sa pagbabahagi ng kanyang mental health journey. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Kinumpirma na ng International Criminal Court Pretrial Chamber 1 ang mga charges ng crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inalabas na 50-page na dokumento na desisyon ng Pretrial Chamber, may substantial grounds para paniwalaan na may pananagutan si Duterte sa mga pagpatay kaugnay ng kanyang kampanyang War on Drugs habang siya ay mayor ng Davao City at nang umupo bilang Pangulo. 3 kaso ang kinumpirma: ang mga pagpatay sa Davao, pagpatay sa mga high-value targets, at mga pagpatay at tangkang pagpatay sa barangay operations sa iba-ibang bahagi ng bansa. Ayon sa korte, may umanong common plan para i-neutralize ang mga pinaghihinalaang kriminal na sa konteksto ay nangangahulugang pagpatay. Tinukoy din ang umano'y sistematiko at planadong pag-atake sa mga sibilyan na may pare-parehong paraan, targeting at bayad sa mga gumagawa ng krimen. Dahil dito, ipinag-utos na ang pagtatransmit ng desisyon ng confirmation of charges at records sa proceedings. Kasunod naman itong mga hakbang, magtatalaga na ng trial chamber na siyang magtatakda ng petsa at proseso ng paglilitis na maaaring magsimula sa loob ng 6 na buwan hanggang 1.5 taon. Dagdag na mensahe ng ICC, sapat ang ebidensya para ituloy ang kaso at nararapat harapin ng dating Pangulo ang ganap na paglilitis sa International Court. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. Pretrial Chamber 1 concluded that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. Iginit naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya patitinag sa kabila ng pagpapatibay ng International Criminal Court sa jurisdiksyon nito sa kanyang kasong crime against humanity. Pero para sa mga kritiko ni Duterte at sa panig ng drug war victims, dapat ng paghandaan ng dating Pangulo ang pagharap sa paglilitis. May balitang A to Z, si Ace Cruz. The appeal chamber by majority, as a conclusion, has rejected all 4 grounds of appeal.
Matapos na hindi paboran ng International Criminal Court Appeals Chamber nitong Miyerkules, April 22, ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumikwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa kinaharap na crimes against humanity, iginit na kanyang abogadong si Atty. Nicholas Kaufman na inasahan niya ito. Katunayan, sinabihan pa niya ang dating Pangulo na huwag gaano umasa. And the reason why I said that was because, the court is at the present moment in time in existential crisis. Ibinahagi naman ang anak ng dating Pangulo na si Veronica ang salobin ng ama nang bumisita siya sa detention facility. If you think you will win, no, you will not. Because either way, Invictus. Latin word ito na ibig sabihin ay hindi patitinag. Dismayado si Senador Amy Marcos na malinawaan niyang pagbaliwala sa pagkalas ng bansa sa Rome Statute na treaty o kasunduang nagtatag sa International Court. Hindi rin anya nirespeto ng ICC ang mga institusyong dapat umuusik sa mga mamamayan nito. Ginit ng Appeals Chamber, walang problema sa pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute pero hindi ito susi para takasan ang gumugulo na investigasyon ng ICC sa crimes against humanity. Itinuturing namang tagumpay ni Bayan Muna Chairman at isa sa mga abogado ng mga biktima na si Atty. Nery Colmenares ang pagpapatibay ng Appeals Chamber na may jurisdiksyon ang ICC sa kaso ni Duterte. So sana naman maganda ka na sa trial mo at yun na naman ang hinihingi ng mga kaanak ng biktima. Magkaroon ng trial. Dahil dito, makapagdedesisyon na ang Pretrial Chamber 1 kung itutuloy ang paglilitis sa dating Pangulo. Kumpiyansa naman ang abogado ni Duterte na ibabasura ng Pretrial Chamber 1 ang charges laban kay Duterte. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Umaasa si Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III na mangingibabaw ang hustisya sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pahayag ni Torre, justice will prevail at wish him luck. Si Torre na noon ay namuno sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 2025 bilang pinuno ng CIDG ay nagpahayag ng kanyang paninindigan matapos ibasura ng ICC ang hamon ng depensa sa jurisdiction nito sa korte. Ibig sabihin, maaari pa ring litisin si Duterte kaugnay na madugong war on drugs. Kinakaharap ngayon ng 88 anyos na dating Pangulo ang 3 bilang ng crime against humanity dahil sa mga umanong pagpatay mula sa kanyang panunungkulan bilang alkalde ng Davao hanggang sa pagiging Pangulo. Samantala, pinag-aaralan na ng mga hukom kung i-confirm ang mga sakdal na siyang huling hakbang bago ang posibleng paglilitis na maaaring maging kauna-unahang dating leader sa buong Asya na lilitisin ng ICC. Naniniwala ang leader ng House Committee on Justice na may probable cause para ma-impeach si Vice President Sara Duterte batay sa mga ebidensyang nailahad kaugnay ng kanyang yaman at bank transactions. Hirit ng ilang progresibong grupo, wala nang takas si VP Sara sa kaso at dapat nang iangat ang articles of impeachment sa Senado. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Umaasa ang Makabayan Bloc ng Kongreso na may kahihinatnan ang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa hearing nitong Miyerkules, iniulat ng Anti-Money Laundering Council sa komite na inalerto ng mga bangko ang bilyong-bilyong pisong umano'y kaduda-dudang transaksyon ng Vice Presidente at kanyang asawa na si Manasseh Carpio. Nananawagan pa nga rin tayo na dapat talaga dumalo si VP Sara dito sa impeachment proceedings. Hindi dapat laging pwede yung absent, no? Kasi yan sana yung panahon para siya mismo yung makapag-present ng evidence. Giit ng isa sa mga impeachment complainant, Wala nang takas, pero na lang kung yung mismong mga kongresista, yung senador, ang mag-shield sa kanya. And I hope na hindi ito mangyari. plano ng grupong bayan na magkasa ng kilos protesta sa labas ng Kongreso sa 1 linggo. Mensahe natin sa mga mambabatas ay mabilis na pagbotohan at dalhin na sa Senado ang impeachment na complaint para magkaroon na ng paglilitis at makakuha tayo ng accountability. Naniniwala si House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro
na malapit nang umusad sa susunod na hakbang ang mga impeachment complaint laban sa Vice Presidente. I think with the evidence that was presented yesterday, that is for unexplained wealth and non-disclosure of SALN, I think the evidence surpassed the threshold of probable cause. Inaasahan na sa darating na April 29 ay pagbobotohan na kung may probable cause ang impeachment complaint. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinabulaanan ng Malacanang ang paratang ni Vice President Sara Duterte sa anyay last-minute issuance o pagkumpirma ng Office of the President hinggil sa kanyang aprobadong travel authority. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, karaniwan nang naibibigay ang approval isang araw bago ang biyahe at hindi naman ito pagtanggi. Pinatunayan ng palasyo na nag-apply ng travel authority si VP Sara noong April 14 para makapagbiyahe siya sa the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom mula April 23 hanggang May 15. Nagpapayag ang travel authority na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto na magbiyahe si VP Sara habang nakalib sa trabaho at walang gasto sa gobyerno. Giit pa ng Malacanang, umaabot lang sa 5 araw ang proseso ng pag-aproba at pinabilis pa ito. Kinuwestiyon din ng palasyo ang biglaang pagbabago ng desisyon ng Vice Presidente na iniuugnay sa umano'y kahina-hinalang 6.7 bilyong pisong transaksyon na nababanggit sa mga pagdinig. Habang tinanggihan din ang panawagan ni VP Sara hinggil sa confidentiality nito at iginiit ng palasyo na may karapatan ang publiko na malaman ang mga mahalagang usapin bilang siya'y public official. Samantala, itinanong naman ng Malacanang kung nararapat ba talagang magbakasyon ang isang government official sa gitna ng mga kinakaharap niyang isyu ng korupsyon at krisis ng bansa. We usually expedite the processing of the travel request. What matters most now, no? Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Siya po ay isang public servant. Hindi po siya pribado. Hindi po maitatago ang mga bagay-bagay na nais niyang itago. Nananatili sa Pilipinas si Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez sa kabila ng precautionary hall departure order na inilabas laban sa kanya. Ayon sa kanyang tagapagsalita at abogadong si Attorney Ade Fajardo, mali at irresponsable ang mga ulat na nakalabas na at tumakas na ng bansa si Romualdez. Nauna nang pinagbigyan ng 7th Division ng Sandigan Bayan ang aplikasyon ng Ombudsman para sa departure order dahil sa probable cause na posibleng umalis ng bansa ang respondent para iwasan ang posibleng pag-aresto. Iginiit naman ng kampo ni Romualdez na sinunod nito ang lahat ng tamang proseso kabilang ang pagkuha ng Travel Authority at pakikipag-ugnayan sa DOJ at Bureau of Immigration para sa nakatakdang medical check-up sa Singapore. Samantala, inahayag ng kampo na gagamit sila ng mga legal na hakbang para questionin ang paglabas ng nasabing order. We clarify. Representative Romualdez is in the Philippines and has not left the country. Any report or insinuation that he has fled is false and irresponsible. We will avail of all appropriate legal remedies to question the issuance of this order before the proper forum. Itinanggi ng Malacanang na tinutukoy ni Martin Romualdez si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang scapegoat na pahayag kaugnay ng issue sa flood control funds. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi ganito ang pananaw ng Pangulo dahil siya mismo ang nag-utos ng investigasyon nang may makitang anomalya sa 2025 budget.
Binigyang diin din ni Castro na hindi lang ang Pangulo ang sakop ng executive at walang cover-up dahil agad na pinaimbestigahan ang mga proyekto sa pamamagitan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nauna nang iginit ni Romualdez na hindi siya papayag na gawing scapegoat sa issue o buntunan ng sisi at hinimok ang Office of the Ombudsman na sundan ang ebidensya. Itinanggi rin ng mambabatas na siya ang utak umano ng korupsyon at sinabing dumaan sa prosesong konstitusyonal ang national budget na kinabibilangan ng Executive, Kamara at Senado. Giit naman ng palasyo, anumang depensa ni Romualdez ay sarili niyang pananagutan. Pero mas mahalaga na managot ang dapat managot. Magugunitang nauna nang inakusahan na dating mambabatas na si Zaldico, sina Romualdez at Marcos na umano'y nasa likod ng paglalagay ng mga budget insertions para sa flood control projects. Nagpakawala ng malalaking akusasyon sa Sandigan Bayan ang dating aide ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at witness na si Vergel Nino Garcia. Ukol yan sa umanong paghahatid ng mga sealed boxes at luggage na may laman umanong pera para sa iba-ibang public official na nadadawit sa flood control scandal. Ayon kay Garcia, idiniliver niya ang mga kahon sa iba-ibang lokasyon, kabilang ang Diamond Hotel patungong mga tirahan at opisina ng mga tinukoy na mga opisyal. Kabilang sa pinangalanan niya ang mga residents na may kaugnayan kay dating Senador Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada at iba pang opisyal sa DPWH at DepEd. Gayunpaman, inamin niya na hindi niya personal na nakita ang nilalaman ng mga kahon. Giit pa ni Garcia, lumipas na ang 2 dekada bilang katuwang ni Bernardo at pinapasahod siya sa DPWH bilang heavy equipment operator kahit hindi siya kwalipikado. Samantala, ipinag-utos naman ng korte ang medical examination ni Bernardo matapos umabsent sa pagdinig dahil sa sakit. Puno ng pagmamahal ang mensahe ni Ogie Alcacid matapos ang isang espesyal na sorpresa na sumalubong kay Asia Songbird Regine Velasquez para sa kanyang 56th birthday. Sa video na ibinahagi ng kanyang asawa sa Instagram, sinorpresa ito ng kanyang pamilya at mga kaibigan mula sa showbiz industry. Tinawag ni Ogie si Regine na sunshine ng kanyang buhay at pinasalamatan sa walang sawang suporta at tapat na paggabay. Samantala, umapaw naman ang pagbati sa kanya kabilang na sina Naga City Mayor Leni Robredo, Jano Gibbs at Jaya. Nagpasalamat naman si Regine sa lahat ng kanyang supporters. Kaya naman, happy birthday, Regine! Formal na nagsimula ang 2026 Six Asian Beach Games sa Sanya, China at kasama ritong lalahok ang Pilipinas na may mahigit 100 atleta na may layuning higitan ang nakaraang medal haul. Pinangunahan ni Annie Ramirez at Iman Xavier Baluyo ang delegasyon bilang flag bearer sa opening ceremony. Lalaban ang Team Philippines sa 15 sports, kabilang ang Jiu-Jitsu, Beach Volleyball, 3x3 Basketball at Dragon Boat. Target ng Pilipinas na malagpasan ang resulta noong 2016 sa Vietnam na may 2 golds, 4 silver at 15 bronze medals. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino, mahalaga ang torneo bilang paghahanda sa pag-host naman ng bansa sa 2028 sa Cebu. Magdang simula naman ang naitala ng men's beach handball team matapos talunin ang Hong Kong sa unang araw ng laban. Kaya naman, congratulations at laban, Pilipinas! Susunod, itabi muna ang gadgets at magbasa ng libro ngayong World Book Day. At tandem ni Pinay tennis sensation Alex Ayala at Son Mes wagi sa unang game ng Madrid Open Women's Doubles. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z.
Huwebes, April 23 ang World Book Day at sa selebrasyon nito sa bansa, naging focus ito ang free access sa mga babasahin at paglinang sa imahinasyon at pag-iisip ng kabataan para matugunan ang mababang reading proficiency sa bansa. Narito ang balitang A to Z ni Naomi Almuhan. Isang libro, libo-libong kwento. Yan ang hatid ng pagbabasa. At ngayong World Book Day, all in sa pagpapaalala sa publiko lalo na sa mga bata at kabataan ang kahalagahan ng pagbabasa ng libro para sa mas magandang kinabukasan. Itinatag ng UNESCO ang World Book and Copyright Day noong 1995 para isulong ang pagbabasa, pagpapalathala at ang proteksyon ng intellectual property. Kaya sa pagdiriwang nito, engaging storytelling ang handog sa mga batang magiliw na nakinig at nakiisa sa aktibidad. Kultura ng pagkaing Pinoy ang laman ng storytelling ng chef na si Miguel Cabel Moreno. Para naman sa author at guro na si Dr. Eugene Evasco, hindi lang libangan ang pagbabasa ng libro, kundi plataporma para mag-isip ng malalim. Gusto kong ibigay ang kaligayahang iyon sa mga bata para sila ay maakit na muling magbasa at maniwala sa kapangyarihan ng kwento at ng tula. Paalala naman ng Pinoy rapper icon na si Glock-9 bilang isang ama. Yung reading ay isang paraan upang makapunta ka sa ibang lugar, makarinig ka ng iba't ibang kwento at maka-experience ka ng mga iba't ibang bagay. Mababasa nila yung mga nangyari noon, yung mga current events, no? Nagiging aware yung mga bata, hindi lang nakukulong sa mga iba't ibang games online, no? Layon din ng World Book Day na tugunan ng puwang at kakulangan sa reading proficiency sa bansa. Ayon sa Program for International Student Assessment o PISA noong 2018, humigit kumulang 80% o 8 sa bawat 10 estudyanteng Pilipino na may edad 15 ang nag-perform below minimum proficiency sa reading. Ibig sabihin, may kahinaan sa pagbasa at pangunawa kahit nasa high school level na. Habang sa pag-aaral naman ng Commission on Education o EDCOM 2 na inilabas nito lamang Enero, malaking bahagi ng mga mag-aaral sa grade 3 ay hindi pa nakakamit ang inaasahang antas ng pagbasa para sa kanilang grade level. We are very committed particularly to giving the children and different kinds of communities, particularly the access to books. More importantly is that we want everybody to fall in love again with reading a book. Kailangan nating magbukas pa, magtatag pa ng maraming mga aklatan, ipamahagi ang mga aklat sa murang halaga. Kung hindi libre, sa murang halaga. Panawagan ngayon ng mga manunulat, maging ehemplo sana ang mga magulang sa kanilang mga anak pagdating sa pagbabasa at pagtangkilik sa libro imbis na gadget. Dahil sa bawat pahinang binabasa, bagong kaalaman at malikhaing isip ang nabubuo na para bang nilalakbay natin ang malawak na dimensyon ng mundo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almuhano. Aabot sa 2.7 bilyong piso na ayuda para sa mga driver ang posibleng nawala kung walang mahigpit na beripikasyon ayon yan sa Department of Social Welfare and Development. Ito ang ipinaliwanag ni Secretary Rex Gatchalian kung bakit nila pinili ang physical payout para anya masiguro kung totoo at kwalipikado ang mga benepisyaryo. Lumabas sa datos na may mahigit 385,000 na duplicate names sa listahan na isinumite ng mga transport network companies na maaaring mauwi sa malaking pagkawala kung diretso ito sa e-wallets na ikinakampanya na ng marami imbes na pumila ng mahaba na ikinamatay naman kamakailan ng isang driver. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit 5 bilyong piso ang naipamahagi sa mahigit 1 milyong driver, kabilang ang TNVS, motorcycle taxi at delivery riders na bawat isa ay nakatanggap ng 5,000 piso. Samantala, pinag-aaralan pa rin naman ang paggamit ng e-wallet sa susunod na bugso ng pamimigay kapag malinis na ang datos. Samantala, naghain ng petisyon ang labor group na kapatiran sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Pasay City para sa 200 pisong dagdag sahod sa mga manggagawa sa NCR. Giit ng grupo dapat itaas ang sahod dahil sa mataas
na inflation na pinalala pa ng sigalot sa Middle East. Ayon sa chairman ng Kapatiran, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 539 pesos na lang ang halaga ng minimum wage na 695 pesos sa Metro Manila dahil sa mahal na bilihin. Tinawag ito ng grupo na wage recovery para makaagapay sa tumataas na presyo ng mga bilihin at kuryente habang nananatiling hindi gumagalaw ang sahod ng mga manggagawa. Hinihiling din ng grupo ng karagdagang ayuda para sa informal workers, pagsuspindi ng excise tax at pag-alis ng VAT sa langis. Baka naman gusto nyo maawa sa amin dahil kami ang unang-unang apektado pero kami ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Tumaas ng 4.4% ang ekonomiya ng Metro Manila noong 2025. Ayon yan mismo sa Philippine Statistics Authority, National Capital Region. Lumabas sa datos na bunsod ng retail health sector at malakas na industriya ng concerts at live events ang paglago ng ekonomiya. Inaasahan namang mas lalakas pa ang paglago kung magpapatuloy ang sigla ng pagkonsumo at investment sa rehiyon. Samantala, nagtaas ang monetary policy rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas Monetary Board para kontrolin ang presyo at panatilihing stable ang ekonomiya. Itinaas ang interes ng 25 basis points mula 4.25% patungo sa 4.5%. Ito ang unang interest rate hike mula pa noong October 2023. Ginawa ang desisyon ng BSP sa gitna ng tumataas na presyo na pinaalala pa ng sigalot sa Middle East at nakakaapekto sa supply at inflation sa bansa. Nagpakita na naman ng lakas ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos manalo sa kanyang unang laro sa Madrid Open Women's Doubles. Kasama ang Turkish player na si Zeynep Zonmez, dinomina ng dalawa ang kalaban na sina Chan Hao Ching at Fanny Stolar sa score na 6-2, 6-2. Malinis ang pagkakawagi. Senyaris ito ng malakas na simula para sa Pinay A sa international game. Samantala, suportado naman siya ng mga tennis experts, kabilang na si Greg Rusedski na nakikitang posibleng makapasok ang Pinay sa top 20 ng WTA ranking. Malaking tulong din ang training ni Ayala sa Rafa Nadal Academy at ang guidance ng tennis legend na si Rafael Nadal. Kaya naman, laban at mabuhay ka, Alex! Sa aming pagbabalik, let's go Mount Pinatubo. Kapamilya actress Cyril Manabat nag-mental health break sa kabila ng mga kinakaharap na pagsubok. At Southern Lights mula sa outer space, ipinasilip ng International Space Station. Susunod na yan dito lamang sa Balitang A to Z. Nagpahayag ng damdamin ng aktres na si Cyril Manabat matapos aminin ang kanyang pinagdaan ng matinding pagod, pagsubok at pagkalugmok sa kaliwat kanang isyong kinakaharap niya. Kabilang na ang pambabasto sa kanya kamakailan ng isang Grab driver. Sa kanyang social media post, inihayag ng aktres na kinailangan niya magpahinga para sa kanyang mental health dahil sa exhaustion at desperation. Ibinahagi ni Manabat ang mga larawan ng kanyang unang pag-akyat sa Mount Pinatubo bilang simbolo ng mga hakbang sa kanyang paghilom. Pahayag ng aktres, akala niya ay kaya niyang sarilinin lahat ng bigat, pero natuklasan niya na ang tunay na tapang ay ang pag-amin at paghingi ng tulong. Mensahe pa niya, hindi kahinaan ng paglapit kundi isang matapang na desisyon para sa sarili. Nagpasalamat naman ang aktres sa patuloy na suporta ng kanyang fans at mga taga-subaybay. Bumuhos din naman ang suporta ng netizens at pinuri ang kanyang katapangan sa pagbabahagi ng kanyang mental health journey at sa paghimok sa iba na unahin din ang kanilang kapakanan at sarili. Ipinasilip ng International Space Station ang nakakamanghang kuha ng Aurora Australis o Southern Lights mula sa labas ng planet Earth.
Tila abot kamay lang sa ibinahaging video ng astronaut na si Jessica Meir ang Southern Lights habang binabaybay ang labas ng mundo. Tila nagsasayaw ang makulay na mga liwanag na may magical na handog sa sinumang makakakita. Comment ni Jessica, hindi maikakaila ang kagandahan nito. Pero paalala naman ng astronaut, kailangang pangalagaan ang mundo gaya ng pag-aalaga nito sa mga tao. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa judge, politiko at writer na si Lord Hewart. Sabi niya, hindi lang dapat naisa sa katuparan ang hustisya, kundi nararapat na kitang-kita itong nagaganap. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan na ang Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!